po tayo po ay mag-open ng prayer. Tayo po sama-samang dumulog sa presensya po ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Ama, sa sandaling ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, oh God. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami, Panginoon, makadulog sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtipon-tipon namin, Panginoon. Ginadal mo kami, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa lakas ng taglay namin na patuloy mong ipinapahiram sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, O God, sa lahat ng kabutihan mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat at paggabay mo sa amin, O God. Muli, Panginoon, narito kami, Panginoon. Narito ang aming mga puso, O God. Search our hearts, O God. Ano mang mga nakikita mo, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyo, Panginoon. May you cleanse us, O God. Any unrighteousness, O God, na hindi, mga bagay, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. We pray, Panginoon, we humble ourselves, O God. May you cleanse us, Father. Purify us, Father. And sanctify us, Father. Thank you for the blood of Jesus na siyang naglilinis sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa dugong tumubos sa amin, Panginoon. Sa mga kasalanan namin, Panginoon, ay pinapatawad mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Amen. Salamat po, Ama, sa iyong kaawaan, Panginoon. At kahabagan sa amin, Panginoon. Yes. Kaya naman, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Dahil binibigyan mo pa po kami, Panginoon, ng time, ng chance, Panginoon, na mapag-aralan ng iyong mga salita, Panginoon. Yes, okay. Lord, Tama po, Diyos. we invite your Holy Spirit, O God, sa gawain pong ito, Panginoon. May you speak to your words, O God. Put power in your words, O God. Ano mang mensahe mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ma-reveal ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na matanggap namin, Panginoon. Paitimo namin sa aming mga puso, Panginoon. Ang lahat ng mensahe mo na nais mong ipahatid sa amin, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, si Pastor Alex, O God, na siyang magdadala, Panginoon, at magbabahagi ng iyong salita, O God. Use him as an empty vessel, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, kumilos sa amin sa platforms na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ng marami, O God. Kayo, Panginoon, ang siyang dahilan, kaya kami nagkatipon-tipon, O God. Hayaan mong mataas ka namin, maparangalan ka namin, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, ng buong puso namin, Panginoon, at buong kaluluwa namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya at sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, O God. Salamat po. Sa iyo, Panginoon, namin pinagkakatiwala ang gawain ito, O God. We claim the victory, Panginoon, and answered prayer ng mga prayer request namin, O God. Even the desires of our hearts, O God, nakikita mo, Panginoon. Hindi man namin mabanggit, Panginoon, but Lord, kilala mo kami, Panginoon. Anong mga pangangailangan namin, alam mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, nagpapasakop kami sa iyo, Panginoon. And we surrender everything to you, Panginoon. Sandaling ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you thanksgiving in the mighty name of our Lord Jesus Christ with the fellowship of the Holy Spirit. This is our prayer. Amen. 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 Salamat po, Pastor Nana. Tayo po ay dadako ngayon sa text reading sa mga bata po or Team Tumana. Nandyan po ba?
Ang ako ating na pong text. Okay, go ahead. John 15, verse 14. You are my friend if you do whatever I command you. Amen. Sa Tagalog po, kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang anumang iuutos ko sa inyo. Sa pagkakataon po ito, ating ihanda ang ating mga sarili at tayo po ay pinagpalang makakarinig ng salita ng Diyos at pag-aaralan po natin mula po sa ating Pastor Alex Libarios. Yun lang muli tayo ay magamit lang sa pag-share ng kanyang salita. At salamat po sa panalangin na Sister Sisa. Opo. Lord, okay. Panginoon po rin ang Panginoon. At samahan niyo po muna ako sa mekting panalangin before po tayo magsimula. Hallelujah sa inyong pangalan namin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na kami inyong muling dinala upang makapag-aral ng salita. Makapagpuri sa inyong pangalan, Panginoon, at makapagsama-sama, makapagpalakasan, Panginoon. Purihin po kayo, Panginoon. Dalangin po namin na kayo pong sumagitna sa platform na ito, Panginoon, sa gawain ito at ang pangalan po ninyo, ang patuloy naming maitaas, Panginoon. Panginoon, ako po, Panginoon, patuloy na nagpapasiya sa pagpapahugat sa inyo. Panginoon, dalangin po, linisin niyo po ang lahat ng karamihan po na pumipigil upang makapagbigay ng patuloy sa inyong pangalan, Panginoon. Ganun din po, itago po ninyo ako sa inyong likuran. At tanging kayo lamang po ang makita at mahayag sa mga oras na ito, Panginoon, upang sa ganon ay lahat ng aming gagawin isipin, Panginoon, ay mag-iisang mabangong sa mga sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ganon din po. Ihanda po ninyo, Panginoon, ang puso at isipan ng mga kapatid po magpapakinig din sa Panginoon. Naway sila po, Panginoon, i-empty din po ninyo katulad po, Panginoon. At muli po, itanim po ninyo yung salita sa puso ng bawat isa. Nang sa ganun ay hindi lamang po ito makinig, Panginoon, or marinig, Panginoon, bagkus ay maisabuhay po at ang inyong pangalan, ang inyong katuruan ay magdiwanag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po muli, Panginoon, sa inyo po namin sinusukan lahat ng ito at inaangkin po namin ang katagumpayan. In Jesus' mighty name, Lord and Savior. Amen. 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 Ang text na po natin ay magmumula sa John 15:14, kagaya po na nabasa kanina. Ganito po sinasabi, no, you are my friends if you do whatever I command you. So we're going to talk about friend, no? How to be friend with Jesus and how kung paano tayo magiging kaibigan naman, no? Hindi lamang sa ating Panginoon Kristo, kundi sa ating mga kapatiran na rin, no? Na tinawag ng Panginoon para sa kanyang presensya, no? So our text has a similarity balikan lang natin yung teksto. Kung ang teksto natin ay John 15:14, yung John 14:15 naman, no, halos may similarity, no? If you love me, you will keep my commandment, no? Kung sa ating teksto ay kung sa teksto ng John 14:15, it focuses on the love, no? Kung mahal mo ko or kung iniibig mo ko ay susundin mo ang aking mga pinag-uutos. Nagpo-focus siya sa love, no? While ang John 15:14 naman po ay focusing on the closeness, no, yung tight bond natin with the Lord, no? You are my friend if you do whatever I command you, no? So rather than emphasizing on love, Jesus wants to emphasize close relationship with each other, no? So when we talk about friends, no, it means mutual affection. Two or more individuals, despite being not blood related, no, ay merong bond, no, strong bond, may mutual affections, no? So, ang tanong ba sa atin bilang mga Kristyano, is it necessary for everyone to choose who will become their friend? Kailangan ba natin piliin yung ating mga kaibigan? No? I think narinig na natin yung mga payo ng ating mga magulang o matatanda before na piliin mo kaibigan mo but influence yan. No? At ito naman kung paalalang to ay may pinanggalingan din, no? Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 33-34. Ganito pong sinasabi, do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Malinaw po sinasabi dyan, no? Evil company corrupts good habit. Kung ang kinakasama mo, kung kaibigan mo ay may mga bad habits, no, definitely, no, as we go on, ma-acquire mo rin yung bad habits, no. Do not be foolish enough, no. Wag tayo mga Kristyano, wag tayong hangal na sabihin na kaya kong samahan tong mga masasamang ito nang hindi ako naapektuhan. No? Wag nating i-test
Yung temptation, sabihin natin na kaya kong lagpasan tong temptation na to, no? Dahil hindi pa po tayo ganun kalakas, no? Hindi po tayo ganun kalakas on our own accord nang wala ang banal na espiritu, no? Awake to righteousness, karugtong po nating teksto no ng 1 Corinthians chapter 15, 33-34. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Awake to righteousness and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. No? The Bible reinforces our saying to choose whom or be friend with. No? For with your friends, I can tell you who you are. If you have a friend with bad habits, yung sabi natin kanina, then definitely, no, you will also acquire yung mga habits na to, yung mga hindi ka nais-nais ng habits na to, no? So, who should we call true friends ba? Sino ba yung matatawag nating true friends, no? Sabi dito, for some do not have the knowledge of God. So, we can assume, we can say, na yung true friend is somebody who help us focus, no, in knowing our Lord Jesus Christ, who help us focus, no, na maintindihan natin, na makilala natin yung ating Diyos Ama, no. True friends is someone who is willing to let you know God's righteousness, regardless kung gaano man tayo kahirap intindihin minsan, no. True friends is someone willing to go extra miles so that for them not to miss the chance na ma-share sa atin yung pag-ibig ng Diyos through Jesus Christ. No? True friends is someone who is willing to correct us, no? The moment na tayo may pagkakamali at nagawa na hindi na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So ito po, no? Sabi ito, awake to righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God. So we can assume, we can say na ang tunay na kaibigan sa standard ng ating Panginoon is somebody, no, na maglilift sa atin sa katuruan ng ating Diyos, sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang ating kaibigan ay nagtuturo ng mga makamundong bagay, no, yan na yung unang hint. Yan na yung unang hint na hindi ito tunay na kaibigan. Dadalhin tayo sa kapahamakan at hindi, no, hindi sa buhay na walang hanggan. Hindi sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. No? Tandaan po natin ang ating Panginoon Jesucristo ay tinawag po tayong kaibigan. John 15:15, karugtong po ng ating teksto, no longer do I call you servant, for the servant does not know what his master is doing. For I have called you friends. Tinawag na po tayo ng Panginoong Jesucristo na kaibigan. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. No? Yung tunay na kaibigan ay nagsasabi ng mga gandang bagay. No? Nagsasabi ng lahat ng bagay, kagaya nating Panginoong Jesucristo. Sinasabi sa atin, sinishare sa atin, no, yung mga bagay na kanya narinig sa ating Diyos Ama. No? Walang sikreto. No? Dahil ito yung paraan upang makilala natin yung ating Diyos Ama. Kaya nga iniwan sa atin yung Bible No? Nang makilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, nang sa ganun makilala rin natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. John 14:6-7, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. So imagine, hindi po ito sinikreto ng Panginoon sa Kristo, no? Tahasan niya pong inihayag na tanging sa akin lamang, tanging ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang kaparaanan upang kayo ay makarating o makakilala sa ating Diyos sa mas pamamagitan ko. Hindi po niya ito sinikreto, bagkus tahasan niya binanggit, isinare sa atin noon at hanggang ngayon po. No? If you had known me, you would know my Father as well. For now on, you do know him and have seen him. Ito po yung tunay na kaibigan. No? In example natin Panginoon Kristo kung paano mag-isang tunay na kaibigan. Sinare niya ang kalooban ng ating Diyos Ama, yung kalooban, yung will to give His mercy and forgiveness. No? Yung will that through Jesus Christ we can have salvation. We can have eternal life.
No? Hindi niya to sinikreto at hindi niya to tinago para sa ilan lamang. Bagkos sabi pa nga niya ay ituro mo sa lahat ng bansa. Gawin mo silang disipulo at bautismuhan mo sila sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Hinihikayat pa niya tayo na ibahagi yung libreng regalo ng ating Diyos Ama upang ang iba din ay makatanggap ng libreng regalo ito. Pero ano yung problema? Ano yung problema? Sabi nga natin ng ating Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo ay tinawag tayong kaibigan. No? Tinawag tayong kaibigan. Ang ating Panginoon sa Kristo, araw-araw po tayo ini-invite in His presence. No? Ini-invite niya po tayo araw-araw na makasama siya, no, sa ating tagumpay, sa ating problema, no, sa ating failure, sa ating imperfections, sa mga trials, sa achievements. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ini-invite niya tayo sa kanyang presensya ng sa ganon, anumang kasiyahan, anumang kalungkutan, no, madoble o mahati, maging magaang at maging masarap dalhin, no? Pero ano yung problema sa atin, no? Sa ating believers and even mostly sa mga non-believers, anong problema? Bakit hindi natin matanggap yung invitation na to, no? But what is the problem? The problem is yung willingness natin, no? Are we willing to be friends with Him or Jesus Christ? Sa Proverbs chapter 18 verse 24, a man that had friends must shew himself friendly, and there is a friend that stick closer than a brother. A man that had friends must shew himself friendly. So if we are being invited natin Panginoon Kristo na maging kaibigan niya, no? At ganoon din tayo ay nag-decide na maging kaibigan niya, no? We have to show ourselves to be friendly. We have to do our effort, no? So before we can be friends with Jesus, we must be friendly to Him. Nandun dapat yung willingness natin, no? Nandun dapat yung willingness natin na ipakilala ang ating sarili sa Kanya, no? Dapat ay hindi tayo suplada o suplado, mga kapatid, no? Because Jesus keeps on inviting us to be with Him in His presence. Bukas po ang Kanyang tahanan so that anyone who seek Him can find Him. Pero ang keyword, we need to seek Him. You are, as always, very welcome. We need to seek Him. We have to make an effort to know Him and get closer to Him each day. Kasi nga, once we're able, kagaya ng sinasabi ng pangako natin Panginoon, no? Kapag ang ating Panginoon ay naging kaibigan natin, no? He will stay with us, no? Kahit sa dulo sa katapusan ng panahon, no? We have to seek Him, to know Him, to meditate His word, and we have to be open. We have to be friendly. We have to be open. We have to share our vulnerabilities. Huwag tayong mahiya. Lord, ito yung kahinaan ko. Lord, dito ako may habitual sin ako. Lord, ito po yung mga kasalanan ginagawa ko. Nais ko po ng pagbabago. Huwag tayong mahiyang banggitin yung mga vulnerabilities natin, yung mga habitual sins natin. Kasi ito yung gusto ng Panginoon, yung makilala tayo at makilala natin siya. No, the way we open our heart, the way we open our life, no, doon niya din ihahayag yung kaluwalhatian niya sa buhay natin. Doon niya rin ihahayag yung kaluwalhatian niya sa buhay natin. So paano po ba makipagkaibigan kay Jesus? No? 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself to see whether you are in faith. Test yourselves, do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. No? So, faith ang keyword. Paano tayo makapagkaibigan sa ating Panginoon? We have to have a true faith. True faith means we can accept Jesus Christ and what He did in the cross of Calvary. True faith means we can accept the fact that Jesus Christ resurrected after 3 days. True faith means we can receive His mercy and forgiveness and the fellowship of the Holy Spirit. No? May last pa po ito. True faith means we can have the renewal of mind according to His purpose. No?
Sabi dito, examine yourself to see whether you are in faith. Unfortunately, marami pong Kristiyano, no, ang nag-fail dito sa pag-last. Through faith comes or means we can have renewal of mind. No, we can claim that we already accepted Jesus Christ and we believe or we have faith in the cross of Calvary, resurrected after 3 days, that we receive His mercy and forgiveness in the fellowship of the Holy Spirit. But the problem is, hindi po ito nagtatranslate sa renewal of mind, no? Kulang sa actions, kulang sa gawa. No? Pagdating sa invitation sa simbahan, oops, busy po ako. Pagdating sa visitation sa may sakit, oops, busy po ako. Pagdating sa pagtulong sa mga kapatid, oops, kulang din po ang aking resources. No? Hindi po nagtatranslate sa gawa. So that is how we can establish friendship with our Lord Jesus Christ, not just through our words, but should be translated into our actions. This is how we can test ourselves if we have faith, or if we are in faith. No? If we have faith that works, to know that Jesus truly is with us. No? Sabi nga ni James, sabi sa James, no? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. No, kailangan ang ating pananampalataya can be tested, can be translated, can be converted into actions, no? So there are tests, no? Or there are, let's say, sign ng tunay na kaibigan natin Panginoon Kristo. No? Unang-una, friends stick close to each other. Gaya na nabanggit natin sa Proverbs chapter 18:24 kanina, a man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that stick closer than a brother. Ang ating Panginoong Kristo po, naipakita niya kung paano siya makipagkaibigan sa atin. No? Tinanggal po niya ang kanyang pribilehiyong pagiging Diyos. At nagpakababa po siya. Naging tao po siya, no? Nagkatawan tao po siya. Tinanggap niya ang kaparusahan na dapat ay tayo. Nang sa ganon tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kapatawaran. No? And there is a friend that stick closer than a brother. So even sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay ginampanan po niya. No? Yung kaparusahan na tayo dapat ang tumanggap. We know that Jesus Christ will stay with us. Definitely, kasi nagawa nga niya sa Calvary on our behalf and never let us go. Ang tanong is, are we going to stay with Him despite of all our situations, of all our problems? So, sinabi natin na we are Christians, we already accepted Jesus Christ, pero baka naman isang problema lang. Oops, Panginoon, hindi mo ko pinapakinggan sa panalangin ko. Hindi ka Diyos. Baka isang problema lang o isang kabiguan lang. Oops, Panginoon, ano ba itong ginagawa mo? No? Hindi ko gusto yung buhay na binibigay mo. Akala ko kapag nanampalataya ako sa iyo, magiging magaan ang buhay ko. No? Ang tanong is, are we willing? No? Are we willing? Are we going to stay with Him despite kung anumang scenario or situation na pinagdadaanan natin? Are we willing to be with Him and spend time in prayers, spend time in worshiping, spend time in meditating and studying His Word? No? Are we willing to build intimacy with Him? No? Baka naman sobrang busy natin, wala na tayong oras na makasama siya. Second hint, no, how we are true friends of Jesus Christ. No? Friends sacrifice for each other. John 15:13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Nabanggit natin kanina, si Jesucristo ay tinanggap niya ang kaparusahan na dapat at tayo ang tumanggap. No? He laid down his life on our behalf for our forgiveness, for our salvation. No? May extra pa nga for our eternal life. No? Para magkaroon tayo ng eternal life. Alam natin na ating Panginoon Kristo, sinet example na itong greatest love na to. May greater love as no one than this, than to lay down one's life to his friends. Ating Panginoon Kristo po ay hindi na nanghingi ng ganitong uri, no?
Hindi na niya nare-require na tayo ay magbigay buhay o magbuwis ng buhay. No? Para lang patunayan na siya ay kaibigan natin. Hindi na natin kailangan magpapako sa krus. Hindi na natin kailangang paluin ng kung ano-ano ang ating likod, lalo na malapit ng Holy Week. No? Hindi na natin kailangang bitbitin, literally, ang mabigat na krus. Pagkat lahat ng ito ay nagawa na niya. Ang kailangan na lang naman, ang hinihingi na lang naman niya is yung konting oras natin, konting sakripisyo upang maging parte ng kanyang ministry. No? Sabi nga sa Matthew chapter 6, 33-34, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So are we willing to sacrifice some of our time, some of our resources, some of our health, no, to seek his righteousness? Yung konting puyat ba natin ay pagdadamot pa natin para lang maka-attend sa gawain? Yung konting lakas ba natin ay pagdadamot ba natin upang makatulong sa fellowshipping, sa ministry ng ating Panginoon? Yung konting barya ba natin ay pagdadamot pa natin upang makatulong sa gawain ng ministry? Yung konting buhay ba natin, no, ay di man natin magagawang ialay sa Panginoon, knowing na ang ating Diyos, ating Panginoon Kristo, ay nagbigay ng kanyang buhay nang walang kasalanan. No? Nang walang kasalanan, nang sa ganun tayo magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Are we willing to sacrifice some of our time, some of our resources, some of our soul for our Lord Jesus Christ? So friends, sacrifice for each other. Ito po mga hints na to ay isa pong pagbubulay-bulay, no? Tanging kayo lamang po or tanging tayo lamang po ang makakasagot nito between sa atin at sa ating Panginoon Kristo, no? Third hint, no? Friends are loyal to each other. Proverbs chapter 16, verse 28. A perverse man sows strife, and a whisperer separate the best of friends. And John 15:14, ang ating konteksto, no? You are my friends if you do whatever I command you. So consider from this that true friends are tight, close, devoted, and loyal to one another. No? We have to be devoted sa ating Panginoon. We have to be loyal sa ating Panginoon. We have to retain your tightness natin sa ating Panginoon. No? Huwag po natin hayaan na magkaroon ng puwang ang gawan ng kaaway na tayo ay manlamig sa ating pagkakipagkaibigan sa ating Panginoon Kristo. No? Huwag natin pong hayaan na tayo ay magkaroon ng pagitan sa ating pakikipagkaibigan sa ating Panginoon Kristo. Loyalty to Jesus is defined by Him, defined by ating Panginoon Kristo. If we are friends to Jesus, we will show that loyalty. We will show our loyalty through our total obedience sa ating Panginoon Kristo. Friends are loyal to each other. Lastly, number 4 po, no? Hint. Friends have faith in each other. No? Friends have faith in each other. Isaiah 41, chapter 8, but you, Israel, are my servant, Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham, my friend. James chapter 2, verse 23, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Ating Panginoon po, no, ay nangako kay Abraham na siya magkakaroon ng anak. Ng kanyang saninlahi ay magiging kasindami ng buhangin. At lahat po ito ay tinupad ng ating Panginoon. At ngayon, nasasaksihan po natin, no, nasasaksihan po natin yung katuparan ng ating Panginoon sa pangako niya kay Abraham, no? Sabi sa James chapter 2 verse 23, and the scripture was fulfilled. Thank you. Abraham believed God. No? Abraham believed God. He's holding his faith to God that all of the God's promises, no, will come true in his time, in his guidance. No? His protections, his provisions, no? His blessings, lahat ito ay nahayag sa kapanahonan ng ating Diyos Ama. So it is our faith
that ensures our friendship with Jesus Christ by believing, no, by believing in the good nature of our Lord, no, by believing sa ating Panginoon Kristo simply because He is Lord, He is able, no, He is able to do it all. Kung naibigay na nga niya ang kanyang bugtong na anak para sa ikapapatawad at kaliligtas natin, ano pa naman ba yung hindi niya kayang ibigay sa atin? No? So we have to have faith. Ang tunay na kaibigan ay may pananampalataya sa Kanya. No? So ito po yung 4 hints, no, to summarize. No? Friends, stick close to each other. We have to remain, or we have to stay with Him. Friends, sacrifice to each other. We don't need to sacrifice our life. Yung buhay natin, yung kailangan natin mamatay or magpakadahirap physically. Pero ang sinasabi natin, Panginoon, we have to give something. We have to sacrifice our times, a little of our time, ng oras. our health, Ay, pagpakulin wala na sa kayo. isa sa kanyang ministeryo. No? Friends are loyal to each other. Ito nangyari. And lastly, friends have faith in each other. Nampalataya. May pagtitiwala sa kanya. Kanyang pangako, no? Sa kanyang panahon at sa kanyang mga plano sa buhay ng bawat isa. So bilang conclusion po, no, knowing that Jesus treats us as His friends, no, and not as a slave anymore. Ang tanong is, are we willing to open ourselves and be friend with Him? No? Kaya ba natin i-expose ang sarili natin, isuko ang sarili natin, isurrender ang sarili natin sa Kanya bilang saksi or bilang kapahayagan ng ating tapat na pakikipagkaibigan sa ating Panginoong Kristo? We need to assess ourselves, anong pumipigil sa akin to be truly His friend? Or if we assume na kaibigan na natin ating Panginoong Kristo, are we true friend based on the standard na napag-aralan natin ngayon? No? Tayo ba ay nakikiisa sa mga gawain sa ministry ng ating Panginoong Kristo? Tayo ba ay nakikiisa o nakikipagtulungan sa mga gawain ng ating Panginoong Kristo? Nabibigay ba tayo ng oras ng ating kalusugan? No? We stick to Him. Nag-stay ba tayo sa kanyang presensya, sa kanyang katuruan? Or the moment na hindi lang in favor sa atin ang mga nangyayari, ay kakalimutan muna natin na tayo Kristiyano. Kakalimutan muna natin na kasama natin pala ang Panginoong Kristo. Susunod muna tayo sa mundo. Mga kapatid, no one can answer those questions, no? But you will be between you and our Lord Jesus Christ. We may always come sa ating gawain, sa ating pagsisimba, sa fellowshipping, but at the end of the day, no, the Lord may not know us, like what He said in Matthew chapter 7, verses 22-23. No? Sabi dito, many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, who you practice lawlessness. Ito po yung nakakalungkot. No? Maraming Kristiyano nagsisimba, umatin ng gawain. No? Pero they are only Christians sa gawain sa oras lang na yun. Paglabas ng sambahan, no? Hindi na sila kaisa ng gawain ng simbahan. Hindi na sila Kristiyano, o balik na sila sa buhay ng makamundong pamumuhay. And then darating ang araw, they will say, Lord, Lord, Kristiyano po ako. Lord, Lord, Kristiyano po ako. Pero sabi ng Panginoon, I do not know you. I never know you. No? Kaya mga kapatid, habang may oras pa tayo, while we still have time, let us open our heart and accept Him without any hesitations, without any conditions. Ito yung problema minsan sa atin. Lord, sasambahin lang kita, pupurihin lang kita, pagalingin mo lang ang sakit ko. Lord, sasambahin lang kita, pupurihin lang kita, dinggin mo lang yung panalangin ko. We have set conditions. Wag naman po nawa tayong ganito mga kapatid, no? We have to accept Him without any hesitations, without any conditions. For in His name, we can only find one true friend. Tunay na kaibigan, hindi tayo iiwanan. No? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sabi nga, there is no power in earth nor in heaven
in present nor in future can take us away from God's love. No. Only in His name we can only find one true friend anyone can give dito sa mundo and even sa eternal life. Purihin po ang Panginoon, sumahin niyo po muli ako sa aming panalangin. Hallelujah sa inyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe na nahayag ngayong araw. Nawa, Panginoon, ang mga napag-aralan po namin ngayon ay magamit po namin upang i-assess ang aming sarili. Kung kami, Panginoon, ay isang tapat na kaibigan sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipanawa ang mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na malaman, Panginoon, kung saan pa po kami nagkukulang bilang inyong kaibigan. Kung saan pa po kami higit, Panginoon, na mag-i-improve bilang mga Kristiyanong tapat, Panginoon, na sumusunod sa inyo. Nalangin po namin, Panginoon, yung mga salita ay maging isang encouragement for us, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, despite of our situations, despite of our problems, despite of our hardship, Panginoon, ay mag-stay kami sa inyo, maging loyal kami sa inyo. No, mag-stick kami sa inyo, Panginoon, magkaroon ng pananampalataya sa inyo. Nang sa ganun, Panginoon, tunay po na aming pakipagkaibigan ay maging totoo, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. Pinupuri po namin kayo. In